Ayun, hindi naman, hindi siya, yung mukha naman niya, hindi naman artista. Hindi naman ano man, tsaka kahit ayusin niya, hindi naman maaayos. Hindi naman niya magiging artista talaga. Tapos, kumanta ako. Nung kumanta ako, ay buti na lang nga may talent siya. Totoo naman din yung sinabi niya. May mga bagay siyang sinabi na alam ko yun sa sarili ko, tanggap ko. Yung, tapos, nung okay na launch na, biglang, hi, Min! Yung biglang ang bait-bait na sa'yo, yung gano'n. Pero, I still remember kung sino siya. I still remember the face, yung itsura niya, yung damit niya. Kasi, alam mo yung batang excited kang pumunta sa isang lugar na pinangarap mo, tapos biglang nawala. Yung parang, ay, hindi ko pala welcome, ay, hindi ko pala enough. But that helped me. That parang it pushed me to dream more and to work harder. But I remember that moment na sinabi na, ah, hindi naman yan buti mo naman siya kung sakto lang, ganon. But, na-down ako nung time na yun. So, I think that's one of the nightmares na hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin. Yeah. Yung binubulangan nila ako, clue daw. Okay na Artista po ba yan? yun. Okay na yun. Yun na po yun. Okay, ikaw, Gerald. Sa dami ng blind item, malalagdagan pa. Napakadaming blind item. Ako well, yung kanina, yung kinukwento ko yung nagsisimula pa lang ako. Merong isang, hindi ko na sabihin yung mga ibang detalye, pero sasabihin ko lang yung pangyayari. May isang TV show na kinuha, na tinawag ako. Ano yan eh? May agent na kinuha. Yung agent, kung tinanong kung pwede ba ako. O, ito yung karakter. Ito lang yung gagawin. Ganyan. Pumunta ako. Itong TV show, bibilis ako yung kwento. Pero medyo nightmare siya kasi lagi ko siyang kinukwento. Lagi ako kasi nadala ako. Tapos nun, pumunta ako sa call time kung saan yung pull out. Pagdating sa pull out, sumakay kami ng jeep papuntang Nasugbu, Batangas. Pagdating sa Nasugbu, Batangas, doon ako kukunan ng eksena ko, isang eksena lang. Pagdating ko doon, naghintay ako doon sa unit na yon. Ang sabi, nandun pala ako sa kabilang unit. So, nag-tricycle ako papunta sa kabilang unit. Sinabi lang sa akin kung anong address ng kabilang unit. Hindi naman ako taga Nasugbu, Batangas. Pagdating ko sa address na yon, ako po yung ganito, ito po yung role ko. Sige, basta, doon ka. Gumanan sa akin. Tapos, hinintay ko kunan ako, mga alas 12 ng tanghali ito. Tapos tumambay, kung ano ginawa, blah, blah, blah. Nakatulog, nagising ako alas 3 ng madaling araw. Pack up na. Nag-uwian na. Wala nagsabi sa akin ng pack up ka na. Wala nagsabi na hindi ka kukunan. Ang natitirang pera ko noon, 250 pesos. Hindi ko sure kung makakauwi yun from Nasugbu to Manila. So, yung natatakot na ako, ano bang gagawin ko. Tapos, yung pinagshootingan pa parang fishing village eh. So, dito na ako, makikituloy ako sa kung sino man doon. Pwede ko pa makitulog lang sa inyo dito. Tapos bukas mapapasama ako kung saan pwede sa makayong ganyan. And then, buti na lang, may pa-pull out na van. Tapos kinatok ko, sabi ko, hindi po ako nakunan. Tapos sinabi sa akin, nung nasa van na staff na, hindi, bukas ka kukunan. So mag-stay ka dito. Pero hindi ko alam kung saan ako mag-stay. So sabi lang sa akin, mag-tricycle ka, papunta doon sa hotel. Pagdating ko sa hotel, wala naman akong kwarto. So ang ginawa ko, ginawa nila, siguro, na naging aware sila bigla na, masyado ng kanina pa to naaligaga. Pinag-check-in ako doon sa katabing cottage resort. Nakunan ako kinabukasan. Na alas 5 ng hapon. Binalikan mo bang mga yan, may discard na kayo? Po? Binalikan mo ba sila, may discard na kayo? Hindi, yung mismong production, hindi na eh. Kasi hindi na siya, para sa akin, ayoko magtanim ng galit. Kasi hindi na siya parte ng kung ano ang kinagalawan ngayon eh. Iba na yung pakikitungo. But, ang bawi ko na lang lagi is, pag nasa production ako, ang trato ko sa lahat pare-pareho. Ay, may naalala ako. Okay. Gusto ko i-share. Oh.
Kasi hindi ko ito na-share. Hindi siya nightmare, but may nangyari kasi na the year before I was launched as Jowa Ball, something happened that if it had happened, wala po ako dito ngayon, feeling ko. Okay. Hindi ko pa siya nakwento, di ba? Diba? Ang may alam lang dito si Kuya Kim. Si Kuya Kim Atienza. Siya lang meron kasi nakwento ko sa kanya. I was shooting a show sa ABS ito. MMK. I was shooting MMK nun. Okay lang naman siyang sabihin. I was shooting MMK nun. Ang bida nun si Mamang Pokwang. Okay. Tapos, isa lang ako sa yung mga support ni Mamang. Tapos, may isang eksena pa akong kailangan i-take. Ako kasi, galing ako sa teatro na kapag ito yung work ko, kailangan ito lang. So, kailangan nakafocus ka. So, the whole day, I was shooting and I only had one more scene left. Tapos, na hinihintay ko. Biglang tumawag sa akin ang production, the late Tita Lisa. Tumawag sila because the production of Miss Saigon went back to the Philippines and they wanted to hear me sing again because they wanted me to sing for Gigi. Tapos, I was needed to be in Makati ng 8 p.m. Umalis, kailangan, Kim, can you come? Because they just want to hear you sing and that's it. You're in. Okay na. So, meron akong, I can't, because I'm on the set. I cannot go, I'm not the lead. I cannot. So, kasi pag work, di ako pwedeng umalis, mapagalitan ako ng Prad, nakakahiya. Bago pa lang ako. 8 p.m. po yun. Iyak ako ng iyak sa loob ng kotse ko kasi sabi ko, is it okay for you to wait? No, I'm sorry, we cannot wait because this is an international musical. This was the Miss Saigon for Broadway na si Red Concepcion kasama siya. So they were looking for another Gigi para mag-alternate sila. Tapos okay na, they wanted me to sing. And the next audition was, I was gonna go to the States and sing again, parang final na. So meron ko, ano, ito ba yun? It's a musical, it's my dream. I was named after Miss Saigon, kaya ako Kim. Pero ang katawan ko pag Gigi, ano kaya yun? So meron ako, I can't. Ending, hindi ako nakapunta dun sa final audition in Makati. Na-take ang eksena ko ng 12 midnight. At nung pinalabas sa TV, yung eksenang yun, kunwari, ito yung camera at ito ko. Parang lang ako, dumaan lang ako. So, meron akong, I was crying na meron akong, hindi, okay lang. Baka may something's going to happen. Something's going to happen. The year after that, I was offered Momol Nights and then Jowa Ball. And lumaki yung role ko sa Kadenang Ginto na Savannah. So, meron akong, may nilaan si Lord for me. Pero kung sakaling natuloy yon, kung sakali man, feeling ko, lakas ng feeling ko, hindi rin si Je ang mapapangasawa ko. Feeling ko lang. At wala tayong tatlo dito. Wala tayong tatlo dito ngayon. So yun ang destiny. Yes. Di ba? So it's I cannot say that it's a nightmare. I can say that it's just one. Alam niyo yung mga panaginip minsan na hindi mo maintindihan yung feeling mo. Kasi parang kailangan mo siyang mapanaginipan. So I think it's one of those dreams that I had. So, yeah. Ay, nakwento ko rin siya. Ayun.